Magandang gabi sa inyong lahat, mga subscriber. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Kwento ni Tatay sa Mga Aswang Noon. Lumaki si Tatay sa isang maliit na baryo sa Visayas. Tahimik ang kanilang pamumuhay, puro bukirin, ilog at kakahuyan ang nakapaligid sa kanila. Pero ayon kay Tatay, hindi palaging payapa ang lugar na iyon dahil bawat gabi ay may mga nilalang na gumagala sa dilim. Ang mga aswang, nung kabataan daw ni Tatay, madalas silang magtipon ng kanyang mga pinsan at kapitbahay sa may harapan ng lumang bahay kubo. Doon sila nagkukuwentuhan habang nakikinig sa mga huni ng kuliglig. Ngunit kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi, palaging sinasabi ng kanilang mga magulang, "Pumasok na kayo. Huwag na kayong magpalipas ng oras sa labas. Baka abutan kayo ng mga nilalang sa gabi." Ang unang karanasan ni Tatay. Isang gabi, wala sa sariling nagpaiwan si Tatay sa tabing ilog. Mahilig kasi siyang maghagis ng lambat at magtangkang makahuli ng hito. Habang abala siya sa paghila ng lambat, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Hindi ito parang huni ng ibon o kuliglig, kundi isang mahaba at mahina na parang tik-tik-tik-tik. Napalingon si Tatay at nakita niya sa malayo ang isang malaking ibon na lumilipad ng paikot-ikot. Pero ang sabi ng matatanda, hindi raw yun basta ibon, isa raw iyon sa mga anyo ng aswang. Kinabahan si Tatay at agad na nagdasal. Sa kanya napansin na habang palapit ang tunog, mas lalong lumalayo ang pinanggagalingan nito. Dali-dali siyang umuwi at mula noon hindi na siya naglalambat mag-isa tuwing gabi. Ang dalagang inaswang ikinuwento rin ni Tatay na may isang dalaga sa kanilang baryo na kilala bilang tahimik at bilang tahimik at maganda. Ngunit ayon sa mga matatanda, kakaiba raw ang kilos nito. Hindi siya madalas makita sa umaga at kadalasan ay lumalabas lamang kapag hating gabi na. Isang pagkakataon, nakita raw ni Tatay ang dalaga sa ilalim ng punong balete. Ang mga mata nito ay namumula at tila may binubulong habang nakatingala sa buwan. Nang magmulat ito ng mga mata, biglang naglaho sa harapan niya na parang usok. Mula noon, kumalat sa baryo na ang dalaga raw ay may kakaibang katauhan. Isa raw siyang aswang na nagtatago sa anyo ng isang ordinaryong tao. Ang gabi ng habulan, pinakamatingkad sa alaala ni Tatay ang isang gabi ng habulan. Nasa bukirin siya noon, pauwi mula sa pangunguhan ng mais. Habang naglalakad, nakarinig siya ng mga yapak na sumusunod sa kanya. Nang siya'y lumingon, may nakita siyang isang matangkad na lalaki na may mahahabang kamay at mapupulang mata. Naglakad si Tatay ng mabilis pero lalo ring bumilis ang nilalang. Nang halos maabutan na siya, agad niyang naalala ang bilin ng kanyang lolo. Kapag hinahabol ka ng nilalang na iyon, tumakbo ka papunta sa puno ng kawayan, hindi sila makakalapit doon. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kawayanan at doon siya nakaligtas. Pagdating niya sa bahay, pawis na pawis at halos hindi makapagsalita. Pero ang mahalaga, ligtas siya, ang pagsasara ng kwento. Madalas daw ipaalala ni Tatay sa kanila na ang mga nilalang na iyon ay hindi basta-basta. Hindi raw sila katang-isip lamang. Totoo raw silang gumagala, lalo na sa mga lugar na madidilim at malayo sa tao. "Anak," sabi niya noon, "ang pinakamahalagang armas laban sa kanila ay pananalig at tapang. Huwag kang matatakot, pero huwag ka ring magiging pabaya." Hanggang sa huli, dala-dala ni Tatay ang mga kwento ng kababalaghan na iyon, mga paalala na ang gabi, lalo na sa baryo, ay may mga hiwagang hindi basta may paliwanag. "Mga anak," sabi ni Tatay habang nakaupo sa papag, hawak ng ito, "hindi natapos sa tatang mga karanasan ko noon sa baryo. Mas matindi pa ang sumunod." Ang kalabaw na kakaiba. Isang madaling araw, naglalakad si Tatay papunta sa bukid para mag-araro. Madilim pa at ang buwan lang ang nagsisilbing ilaw sa daan. Habang siya'y naglalakad, may nakita siyang kalabaw na nakatali sa puno. Akala niya ay pag-aari ng kapitbahay nila. Lumapit siya para tingnan, ngunit napansin niyang kakaiba ang anyo nito. Masyadong mahaba ang dila at ang mga mata ay kumikislap na parang nagbabagang uling. Bigla raw itong naglabas ng isang tunog na hindi karaniwang ungol ng kalabaw, kundi tila tinig ng tao na pumapailan lang. "Diyos ko!" Bulong ni Tatay, saka siya mabilis na nagdasal at umatras. Sa isang iglap, naglaho raw ang kalabaw na iyon. Nang magumaga, wala siyang makitang bakas na may nakatali doon. Ang kapitbahay na laging may bahid ng dugo.
Minsan, ikinuwento rin ni tatay ang tungkol sa isang kapitbahay na palaging nakasuot ng mahabang damit at halos hindi nakikipag-usap. Tuwing umaga raw ay napapansin nila may bahid ng dugo ang gilid ng kanyang labi, pero kapag tinatanong, ang sagot ay galing lang daw sa pagkain ng hilaw na karne ng baboy. Pero isang gabi, nakita ni tatay na lumabas ito ng bahay ng palihim. Sinundan niya ito mula sa malayo. Nakita niya ang kapitbahay na lumuhod sa gitna ng bukid at biglang nag-iba ang anyo. Nagkaroon ito ng mahahabang kuko at kumislap ang mga mata. Hindi na nagpatuloy si tatay sa pagsunod. Sabi niya, minsan, mas mabuting magpanggap kang walang nakita para hindi ka nila pagbalingan. Ang pagbisita ng aswang sa bubungan. Pinakakilabot na karanasan ni tatay ay ng isang gabi habang natutulog sila ng kanyang pamilya, may narinig silang malakas na kalabog sa bubong. Parang may mabigat na nilalang na naglalakad doon. May naririnig din silang ungol at kaluskos ng kuko na kumakaskas sa pawid. Agad na kinuha ng kanyang ama ang itak at naglatag ng bawawang at asin sa paligid ng bahay. Ang sabi ni tatay, narinig nilang parang may umaatungal na nilalang sa itaas bago ito biglang lumipad palayo na may kasamang kakaibang tunog. Kinabukasan, nakita nila ang mga bakas ng paa sa bubong, mahahaba at hindi anyo ng tao o hayop. Paalala ni tatay, mga anak, sabi niya habang nakatitig sa kanila, huwag na huwag kayong matutulog ng walang dasal. Ang mga nilalang na iyon, hindi basta nawawala. Hanggang ngayon, naniniwala akong gumagala pa rin sila. Ang pinakamalakas nilang kalaban ay ang pananalig ng tao. Tahimik lang ang mga batang nakikinig, habang sa labas ng bahay ay umiihip ang malamig na hangin. Ang kuwento ni tatay ay hindi lamang takot ang dala, kundi paalala rin na sa mga baryo. Ang gabi ay may dalang mga hiwaga na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang maipaliwanag. Makinig kayo, mga anak, sabi ni tatay habang humihigop ng kape sa lamparang ilaw. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang naglakad ako patungo sa baryo sa kabila ng ilog. Doon ko naranasan ang pinakamatinding kababalahan. Ang paglalakbay sa kabilang baryo panahon ng anihan noon. Kinailangan ni tatay magdala ng sako ng palay sa kamag-anak na nakatira sa kabilang baryo. Madilim na nang siya'y makatawid sa ilog. Ang tanging gabay niya lang ay ang liwanag ng buwan at ang tunog ng mga kuliglig. Habang naglalakad siya sa masukal na daan, napansin niyang walang kahol ng aso, walang ingay ng palaka, walang kahit anong tunog. Para bang pinatahimik ang buong paligid. Doon ko naramdaman. Sabi ni tatay na parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang mga tao sa baryo, pagdating niya sa baryo, nagtaka siya dahil kakaunti lang ang nakikitang tao kahit gabi ng pista. Ang ilan nakaupo lang sa gilid ng kalsada, tahimik at nakatitig sa kanya. May mga kababaihang nakangiti, ngunit ang ngiti kakaiba, mahaba at puno ng ngipin na tila matutulis. Isa sa kanila ang nag-alok. Halika, kain ka muna ng niluto namin. Hindi ka ba nagugutom? Ngunit napansin ni tatay ng sining sa palayok ay may halong dugo. Dali-dali siyang nagpasalamat at nagsabi na nagmamadali siya. Ang pagtitipon sa balete. Sa kanyang pagdaan, nakita ni tatay ang isang malaking punong balete. Doon may mga nilalang na nakapalibot, matatanda, kabataan, babae, lalaki. Pero lahat sila ay may kakaibang anyo. Ang ilan may mahabang dila, ang iba pulang-pula ang mga mata. Nagsasayaw sila sa ilalim ng buwan at ang kanilang tinig ay parang alulong ng babangis na hayop. Mga anak, sabi ni tatay, alam mo ng pulong ng mga aswang. Dahan-dahan siyang umatras pero nadulas siya sa damuhan. Napalingon ang ilan sa mga nilalang at sabay-sabay na napatingin sa kanya. Ang pagligtas. Agad siyang tumakbo balik habang ilog habang naririnig niya ang mga yapak na sumusunod. May maririnig siyang tinig na tumatawag sa pangalan niya pero hindi niya nilingon. Naalala niya ang payo ng kanyang lolo. Kapag tinatawag ka ng mga nilalang sa gabi, huwag kang lilingon. Dahil kapag lumingon ka, hindi ka na makakaalis. Habang tumatakbo, naisip niyang hindi siya makakaabot sa ilog sa oras. Kaya kinuha niya ang hawak na supot ng asin na palaging dala ng mga magsasaka noon bilang panlaban. Ipinahid niya ito sa kanyang braso at itinapon ang ilan sa likod. Biglang umatungal ang mga sumusunod sa kanya. Parang nasunog sila sa bawat butil ng asin. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon siya ng pagkataong makalayo. Pagdating niya sa ilog, dali-dali siyang tumawid at hindi na lumingon. Nang makarating siya sa kabilang pampang, nakita niyang wala nang humahabol. Ngunit mula sa malayo, naririnig pa rin niya ang kanilang pag-alulong. Paalala ni tatay. Mga anak, wika ni tatay na tila muling bumabalik ang takot sa kanyang mga mata. Huwag na huwag kayong papadpad sa baryong iyon kapag hating gabi.
dahil hindi lahat ng baryo ay ligtas. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV. Kwentong Kababalagan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.